Isang magandang araw po ng Martes, May 5, 2026. Pinas Balita, meron tayong latest weather update sa lagi ng ating panahon. Sa kasalukuyan ho ay patuloy nating minomonitor ang dalawang low pressure area na nasa labas ng ating PAR. Ang isa po dito nagbabanta ng pumasok sa loob ng ating bansa. Ilang oras lamang po simula ngayon. So ito namang isang LPA na nasa likuran niya, nasa katamtaman ng tsansa para maging isang ganap na bagyo. Sa huli pong pagtatala, itong naunang low pressure area ay meron po estimated na layo na 1,275 kilometers east of northeastern Mindanao at consistent po ang pagkilos nito. Ito namang isang LPA naka sa kanyang likuran na nasa medium chance para maging bagyo, mahinang bagyo, ay meron po lokasyon na 2,815 kilometers east of northeastern Mindanao. Ano ba ang magiging epekto nito once na pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Ang bahagi po ng Eastern Visayas, silangang bahagi ng Mindanao, North Luzon ay posibleng makaranas ng mga pag-uulan kapag ang LPA ay pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Magamat sa ngayon, mabagal ang pagkilos nito papasok sa loob ng ating PAR, ay may chance po itong ma-develop bilang isang mahinang bagyo o tropical depression. Tandaan ho ninyo na ang low pressure area ay meron din mga kategory. Meron tayong tinatawag na unlikely, meron tayong tinatawag na low chance, medium chance at high chance. Ang nauna nasa unlikely, pwede itong malusaw, pwedeng maging low chance. Ang isa naman ay nasa medium chance, pwedeng maging low chance at pwede rin maging high chance na low pressure area. Pakinig na nating mabuti kung ito ba'y banta para sa posibleng magiging malakas na bagyo, and ang pan-checking po sa ating tropical cyclone potential and then doon din sa ating advanced weather system. Hindi naman po yan nakikita na magiging super typhoon or super bagyo na tinatawag din nating nakakatakot po na bagyo. At kapag naging bagyo ang isa sa dalawang low pressure area na yan, ay tatawagin pong bagyong Kaloy. Sa atin naman po tinatawag na forecast weather condition, makakaranas pa rin tayo ng malisangan at mainit na panahon, dulot po ng tinatawag natin na easterlies o yung malisangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Sa area ng Zamboanga Peninsula at Palawan, lalo na bandang hapon ay may chance ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, kalat-kalat na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa easterlies. Ang Metro Manila naman, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, hindi rin ligtas sa epekto ng easterlies o mainit po na panahon o mainit na hangin. Kaya naman, parte po ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga apektado ng easterlies, ay may chance ang makaranas po ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies, lalo na po sa bandang hapon at sa gabi. Yung mga lugar na binanggit ko na apektado ng easterlies, may chance ang makaranas ng mga local thunderstorms sa hapon. Kaya mag-ingat sa posibleng banta po ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag nagkaroon tayo ng biglang bugso ng mga pag-uulan. Sa ngayon, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. God bless po.